What's up mga kaumis? Zero TV muli. And for this vlog guys, may topic tayo na isang crucial part dito sa Rapid 150. And ayun yung nagiging sakit ng ulo ng bawat Rapid 150 users na matatagal na. Bali, ako, simula nung nasira ko si Zeratul, hindi ko siya namalayan na nung binuksan namin yung makina niya, nung pina-parts out na namin siya, nakita namin yung segunyal ng Rosy Rapid ko, yung stock, ay malapit na yung timing chain niya. Kaya pag-uusapan natin sa video na to kung paano natin maiwasan yung pag-upod ng timing chain, yung timing gear ng Rosy Rapid 150 yung sa segunyal niya. Kaya hopefully dapat malaman nyo to, lalo na sa mga naka-Rapid 150. Alam kong sakit sa ulo talaga, yung napakalaking gastos dun. Kaya sa video na to, ito yung magpapasalba sa inyo. Ito yung magiging guide ninyo para hindi kayo gumastos ng malala. Isang gastusan lang, isang babaan lang at siguradong tatagal yung Rosy Rapid nyo. No? Kaya enjoy this vlog. Let's go. Yo, what up mga kaumis? Zero TV muli, nagbabalik. And yan, pagpapatuloy natin yung video natin. And itong mga sasabihin ko sa video na to guys is based lang sa mga experience ko. Based din sa experience ng Payaman Works dahil sa kanila talaga ako kumukuha ng info about dito. And ayun nga, naikwento ko na kanina na di ba na-aksidente ako dati. Alam nyo naman yun, nasira tong si Zeratul. It's been ilang months na natayin nga siya. And we decided ng Payaman Works na ibaba yung makina kasi maybe may mapagkakakitaan pa doon, may pwede pang parts na pwedeng ibenta pa. And ginawa namin yung una doon sa makina. Yun, binaklas namin yung stock. Then yung block ko is may kayod na siya. Hindi ko pa siya talaga napapansin kasi for me guys, pa siya, perfect condition pa siya kasi nagwa one click start pa siya. Nagaano pa siya, wala siyang ingay na pinoproduce. Nung tiningnan yung block is talagang na talaga, may kayod na, pati yung piston may kayod na rin. And ayun nga, tas pumunta kami sa segunyal part ng Rosy Rapid 150. Goods pa naman yung segunyal, pero sinabi nila Boss Lennon na malapit na maupod yung timing gear ng timing chain ko. And dun sa part na yun talagang madali pa lang maupod yun ang timing chain ng Rapid. Kasi sa ibang mga ibang ginawa nilang GY6 na motor ay wala silang nakikitang or wala sila gano'n na encounter na nauupod ang timing gear ng timing chain ng segunyal. Tanging sa Rosy Rapid 150 lang talaga nila na encounter yung ganong issue. And ayun nga, wala ka namang mabibiling separate na timing gear para lang dun sa segunyal. Ang alam ko guys, bibili ka talaga ng buong segunyal para makuha yung timing gear na yun. Kaya sobrang expensive ng papapalit nun. Or kung may makita man kayo, hindi natin alam kung anong sukat talaga. Kaya yung sa mga Rapid 150 users na naka-encounter ng ganong issue, nalalaman ko na bumibili pa sila sa kasa ng bagong segunyal ng Rosy Rapid 150. Stock yun Tapos papakabit nila yun, ibababa nila yung makina, tapos papakabit nila. And para sa akin, it's a waste of money. Talagang napakasayang ng pera mo kung bibili ka ulit na stock na segunyal. Tapos kung alam mo naman pala na madaling maupod, ba't ka pa bibili ng bagong segunyal kung ganun din naman yung magiging resulta in the end? Kaya ang gusto ko iparating sa inyo guys, kaya ako ginagawa itong vlog na to, is to give you a alternative solution para maiwasan yung ganong pagsira ng timing gear ninyo. Kung ano yung magiging way para mas maging matibay pa yung Rosy Rapid 150 nyo para tumagal pa. Kaya bear with me guys, wala akong sample segunyal na hawak ngayon. Yan, wala akong kundi ito lang, si Zeratul lang hawak ko ngayon. Kaya diyan ko lang hinaharap yung camera. Pero bear with me guys, talagang informative to. And kaya ang sa akin guys, ang ginawa kasi ng Payaman Works dito, hindi ko lang kung sila talaga yung unang nakagawa nito, pero ang galing lang na natagpuan nila tong experiment na to. Kasi guys, ang tropa kong si Jerry,
ay meron siya Rusi Rapid 150 naka yellow. And nagkaroon siya ng issue about do sa Rusi Rapid niya na nagkaroon ng sira yung sigunyal niya. And yun nga, naranasan niya rin mga siraan ng timing gear chain niya. Kaya anong nangyari, marami silang ginawa ni Boss Lennon para ma-identify kung talaga yung sira. And ayun nga, nakita nila na ayun nga nasira. Yun nga yung sira, yung timing gear nga. And ang ginawa nila, since na GY6 naman po ang Rusi Rapid 150, bali applicable din sa kanya yung other GY6 na parts ng Rusi Hindi lang Rusi, kundi Motorstar. Sabihin natin Motoposh, GY6 din yun. Ano pa ba? Maraming GY6 sa market ngayon guys. Kaya hindi na pahirapan makahanap ng parts ng GY6 sa panahon natin ngayon. At yung tropa kong si Jerry na naka-yellow na Rapid 150. Alam ko siya yung kauna-unahang nag-convert. As far as I know, alam ko siya lang yung pinakaunang nag-convert ng standard set para sa GY6. Ano yung ibig ko sabihin sa standard set? Kundi naka-standard na siya, black set, standard na pang GY6, at naka-standard na sigunyal siya. Yung dalawang yun. Ang pinaka-importante kasi dito guys, yung standard na sigunyal. Yung standard na sigunyal is pang GY6 na standard na sigunyal. Yun nga. Kung ano yung nakikita nyo sa Rusi Royal, Rusi Passion, Rusi Flare, or sa Easy Ride 150 RS, yun yung mga standard na sigunyal na tinutukoy ko. Punta tayo dun sa standard sigunyal ng GY6, no? Ang standard sigunyal kasi ng GY6 is kung pinagkumpara nyo siya sa stock sigunyal ng Rapid, is yung sa pulley side niya, mas makapal yung lalagyanan ng bushing ng Rapid compared sa standard GY6. Kaya napapansin nyo guys sa Rapid 150 community guys, kung may isang nag-post doon na naghahanap ng racing pulley para sa GY6 nila, anong sinasabi ng iba? Gagamitin mo pa rin yung stock backplate at stock bushing. Kasi yung included sa set na stock na bushing do sa racing pulley ng GY6 is masyadong maliit yun. Hindi papasok yun sa sigunyal sa pulley part ng sigunyal ng Rapid. Hindi siya papasok. Kaya sasabihin ng iba, gagamitin nyo yung stock na bushing at stock na backplate ng Rapid. Kaya hindi nyo rin magagamit yung libre na bushing sa pulley set na binili ninyo. Or kaya ginagawa ng iba pag nakabili sila ng racing pulley, pinapatapas nila yung pinapalakihan nila yung bushing ng binili nilang racing pulley, tsaka yung backplate pinapalakihan nila yung butas para magkasya. Pero para sa akin, malaking malaking sayang sa pera, malaking sayang sa oras. Kaya ngayon guys, kung sakaling na-encounter nyo yung ganong sira ulit, or first time nyo magkamotor na-encounter nyo yung ganong sira sa Rapid 150, na nasira yung timing, napudpud yung timing gear ninyo, ay ipakonsulta nyo na kagad yan sa trusted na mechanic ng GY6. Marami sa grupo ang merong ganon. Ang GY6 mechanics talaga na mapagkakatiwalaan. Marami sila. Kaya pwede nyo silang tanungin, pwede nyo silang bisitahin para mapakonsult yung ganyang issue sa Rapid, no? Kasi sayang magandang motor ang Rapid 150 tapos yung pyesa na nakalagay sa internal natin is hindi ganun kagandahan. Pero so far, maganda naman talaga ang performance sa Rapid, walang makakatanggi dyan. Okay, kaya guys, ito, i-reveal ko sa inyo kung ano yung ginamit kong pyesa dito kay Zero Tool. It's been a while na nandito na siya sa bahay kasi nauwi ko na nga siya. Tagal na rin siya nakatenga rito kasi di ko siya mailabas kasi di pa registrado guys. Paparesto ko muna siya bago ko ilabas to ng tuluyan. Yun nga ang ginawa po namin dito sa Rusi Rapid 150 ko guys is naka na po siya. Bore up na siya ng 171cc na TWH block, no? Yun yung ginamit namin para sa project na ito.
Kaya kung nakikita nyo dito, ayan o, Z171 stands for Zeratul 171cc. Ayan, bali 171cc na siya ngayon. Bali, ang setup po na ginawa namin is naka-standard GY6 na segunyal po siya. Ang standard GY6 segunyal na ginamit namin dyan guys is pang Easy Ride 150 RS. Kung alam niyo yung Honda Click na inspired ng Motorstar, yun ang ginamit namin segunyal dyan. At saka, isa pang mas magandang upgrade dyan, gamitin nyo guys yung head ng Easy Ride 150 RS, tapos ipaport nyo. Yun yung pinakamagandang upgrade, isa sa mga pinakamagandang upgrade, para gumanda yung gas flow do sa head, no, para maging lumakas yung mag-iba yung performance niya, kumbaga. Ayun guys, kasi sa ngayon naka-stock head pa ako, at itong elbow na gamit ko ngayon is pang stock ng pang GY6 din to, na pang Rusi Rapid 150 na elbow ang gamit ko. Tsaka canister natin Leo Vinci, at nag-custom na ako ng bracket dito. And ayun ang ayun ang ginawa namin. Ang oil seal pala na ginamit dito is standard din pang GY6, at ayun yung isa sa mga magpapasalba sa inyo talaga. Kung makahanap kayo ng trusted GY6 mechanic, talagang ayun yung ipagawa ninyo dito, kasi sulit siya. Talagang siguradong tatagal, hindi ito magloloko talaga. Or kung magloko man, it's either default faulty yung binili nyong pyesa, or talagang engot lang kayo pumili ng pyesa. Hindi naman, baka faulty lang talaga. Sayang hindi ko dala yung yung segunyal ni Zeratul dati, yung stock na segunyal niya. Mapapakita ko sana sa inyo. Nasa shop kasi ng Fireman Works. And ayun nga. At ang gamit na carb dito guys is D-type muna. For a while muna, for a meantime muna to. Kasi abala ko talaga dito is mag flat slide na or round type na carburetor, kasi yun talaga yung mas magandang hatak, mas magandang bigay sa gas. Mas malakas sa gas nga, pero magandang performance. Doon ako naka-focus Yan guys, kung maitatanong nyo sa akin kung plug and play ba yung TWH na 171cc block sa Rapid 150 natin, ay ang sagot po ay hindi po siya plug and play. Ang gagawin po talaga doon is i-rebore siya. Bali, babawasan yung ng crankcase, yung bilog yung kung sinasalpak yung block. Ibabawasan yung yung diameter nun, para magkasya yung 171cc na block. You can check it out sa aking pag-revive dito kay Zeratul. Yun yung ginamit naming block. At saka check nyo na rin sa page ng Fireman Works, sa page ni Boss Jello Pajardo. Kasi siya nag-explain dun sa vlog niya about sa pag-revive natin dito kay Zeratul. I-explain niya kung anong mga binago sa block, kung ano yung mga calculations na ginawa doon. Yeah, ililink ko na lang sa description yun below para mapanood ninyo. And ayun lang guys, yung ko, sobrang simple lang naman to, nagkwento lang naman ako ng experience ko about dito sa Rusi Rapid 150. And sorry kung wala akong mga pyesa na may example sa inyo, pero lahat naman na-explain ko ng maayos sa inyo. Tsaka pwede nyo tanungin si Boss Lennon ng Fireman Works, para maging kayo, ma-open ba yung pag-iisip nyo about dito sa issue ng Rusi Rapid 150. Isa kasi sa mga major issues yun, kaya minsan nakaka-turn off. Pero once na magawa nyo ng paraan, itong issue niya ay solid tong motor na to. Kaya kung ako sa inyo, magpa-standard segunyal na kayo para tumagal yung Rusi Rapid 150 nyo, Kaya kung matagal na kayo Rusi Rapid 150 owner, check nyo na buksan nyo na yung pa-refresh nyo na yung Rapid nyo. Tignan nyo yung timing gear sa timing chain. Upod na yan. Malapit na yan. Mag-iingay na lang yung pag ini-start nyo. Hindi na siya mag-go through kasi kumakaskas na lang yung timing gear. Tingnan nyo. Maniwala kayo sa akin. And yun lang, Hopefully nagustuhan nyo itong vlog natin about dito sa Rusi Rapid, Zeratul. And please like, share, subscribe sa ating channel, Zero TV, for more easy ride
Rapid 150 contents, tsaka Easy Ride 150 FI contents. No? And this is Zero TV. Ride safe sa lahat. Zero TV out.